Sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinalang ng prosekusyon ang kanilang ikalawang testigo. Ipinagpatuloy rin ang pagtalakay sa Article 4 o ang di umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Narito ang political update ni Hannah T. Who changed this Objection. date? If you know, that's misleading. Your Honor, misleading. This is the classic case of a misleading question. You assume something that has yet to be established. That's not how we do it. Uminit ang talakayan sa Day 4 ng impeachment trial ni VP Sara nang isa lang ng panig niya ang isang receiving copy mula sa Justice Department. Laman nito ang investigasyon kaugnay ng grave threats at inciting to sedition umano ng bise sa isang viral press con at kitang tila binago ang petsa ng dokumento mula February 12, 2025 pa January 30 sa parehong taon. Giit ng witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, wala siyang kaalaman kaugnay ng dokumentong ito. Si Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa Day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging Regional Director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa presser ni VP Sara kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez. Seryoso at totoo o serious and actual para sa kanya ang mga bantang ginawa ng bise. Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa press con at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. 4 na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo. What made you say na yung Vice Presidente was both furious, and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Matatandaang nangyari ang presko noong 2024 nang makontempt ng Kamara si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at bunsod yan ng attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP. He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. Para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise nang maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM. Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Vinluan dahil bahagi raw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint. Pero para kay Aquino, blanket denial ito. Minintay ni Vinluan na tinatanggi nila ang akusasyon. Giit ni Lotok sa Day 4, hindi nila nakitang maituturing na sakop ng freedom of expression ni VP Sara ang hayagang pagbabanta at kung papayagan itong maituring na bahagi ng freedom of speech, maaari umanong maging normal ang pagbibigay ng kaparehong mga banta laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Lotok, magdudulot ito ng kaguluhan at pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Para sa Politico Nightly, Hannah T. Billionario News Channel.